Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for September 8 hanggang 14. So, Libra, kunin nyo lang po yung makarasinate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Libras yun. Kaya relax ka lang, okay po? Use your intuition, Libra ha, para makuha nyo po yung para sa inyo today na bigay sa iyo ng yung spirit guides. Okay po? So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, malaking bagay po yan para sa akin. Especially po every time na meron po tayong free readings for Libra po dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 8 to 14? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the Knight of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Three of Swords. Interesting. In the area of your fortune, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron kang the World card. Lovely. At the outcome mo for the week, Libra, ito yun mamaya. Sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? Ooh, you have the Ten of Cups. It's all about you giving the good outcome mula sa mga bagay na pinaghirapan mo. This is fortune after difficulty. Ibig sabihin, malapit ka nang magwagi o manalo o talagang matapos na yung pinaghirapan mo at nagiging maligaya ka na with the family. I'm seeing here happily ever after or gaining the great momentum. Siguro itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang puro ka puyat, puro ka pagod, patong-patong na yung problema. Pero ngayon magiging maayos na. Okay? You're getting the good karma. You're getting the order, the good outcome from something na pinaggawaan mo, no? Ngayon, especially po in your planetary alignment, in Jupiter po kasi ipapasok sa Gemini, on the sign of Gemini this week. So ito yung nagpapatungkol sa inyong mga wisdom, long-term goals, and learning opportunities. So ngayon, may mga bagay kang natutunan from the past. May mga bagay kang nagets o naintindihan mula sa mga mabibigat mong pinagdaanan at yun na magagamit mo this time para bawat action mo, bawat gagawin mo, bawat decision mo ay patungkol at ang ending good outcome for you and your family. Halimbawa, itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, na hirap ka sa pag-budget, no? Tapos may na-realize ka, sabi mo, teka, kailangan baguhin na ito for the family. Kailangan gumaan ng aming budgeting, gumaan ng aming expenses, yung mga natutunan mo doon, i-apply mo this time. Lahat ng dreams mo tungkol sa pamilya, lahat yan unti-unti mong binubuo at ginagawa into your reality. Kaya dati pangarap lang pero ngayon nandito na. So magandang bagay to for you. Something na talagang ikaka-rejoice ng pamilya mo ang darating. Kaya ngayon, do your best, don't quit, at talagang malapit mo na makamit yung good outcome dyan. Okay? Especially at the center, lumabas ka, Libra, you're the Justice card here, eto ka. So kapag lumalabas ka sa reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this time, this week, okay? To get what you want, to achieve what you want, and to maneuver your life the way you wanted it to be. Nakita ko rito with Justice card, malapit nang bumalanse ang mga bagay-bagay. Siguro, itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, medyo parang chaotic, napahagulo, out of order, o kaya parang daming etche-bureche sa paligid na nalilito ka na. Minsan, yung schedule mo gulong-gulo din, no? And this is the right time for you to gain the balance back sa buhay mo. Kaya ngayon, nakita ko very, very fair, very, very social, balanced, and in harmony ang mga bagay sa paligid mo. Especially when it comes to your family. This time around, you need also to be diplomatic. Well, Libra ka naman, very, very diplomatic ka. Pero pinapaalalahanan ka ng yung spirit guides to be more diplomatic this time. Especially po sa mga bagay na ginagawa mo sa trabaho o sa mga desisyon. You need to be assertive enough. Ilaban mo yung plano mo, ilaban mo yung gusto mo in a very patient and diplomatic way para makatulong daw yan sa harmony sa iyong mga interaction. Kasi hindi mo naman daw makukuha ang isang bagay na puro laban lang o puro bunganga o puro galit. Kailangan kaya mo rin makinig, palitan kayo ng suggestion, balanse lamang para makuha mo yung good outcome in your part.
Also here, nakita ko na kung dati, sayo mo, nasa ba yung hustisya? Nasa yung hustisya for me and my family. We've been doing a lot lately. At kami naman ay law-abiding citizen. Ginagawa naman namin yung tama. Lumalaban kami ng patas. This time around, yes, you will get the good outcome and you will get what you deserve this time. Good karma is coming. Okay? Napakaganda for you. Justice cards being clarified by the Two of Swords. Nakita ko rito, when it comes to your action, medyo naiilang ka daw kumilos. Meron kang pinapamilian daw na desisyon, Libra, whether going this or going there, or picking this or picking that. Magkakaiba, pero pareho parang gusto mo at nalilito ka, probably because ayaw mo magkamali, ayaw mo mag-fail, ayaw mo maging rason ng problema, or ayaw mong sisihin ka sa huli. Yun ay kita ko dito. Kaya parang nahihirapan kang mag-decide and nahihirapan kang humakbang for the good things in your life or family life. Ang nakita ko rito, sabi ng spirit cards mo, gamitin mo daw yung katotohanan na nakahantad sa harapan mo. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, you're choosing two different shoes. Halimbawa, bigyan lang kita ng analogy for you to understand kung ano ibig sabihin ko. Dalawang magkaibang sapatos, pareho mong gusto, pareho maganda, pero yung isa mura, yung isa mahal. Pero kasya naman sa budget. So, ano ba yung katotohanan sa buhay mo? Yung katotohanan, ano lang ba dyan ang kaya mong gastos in this time? Itong mura o itong mahal pero pasok sa budget? Sabi mo, mahal to, maganda, pasok sa budget, pero baka kainin niya yung budget ko for my grocery. So, dito lang ako sa mura, pasok pa sa budget, maganda din naman, at least hindi pa magagalaw yung budget ko. So, parang ganyan. Ano ba yung katotohanan sa buhay mo ngayon na pwede mong angklahan na magiging ugat ng yung mga desisyon this time? Always, brace your decision base sa iyong realidad, okay? Yung bawat hakbang mo daw, iniisip mo muna ngayon bago ka tutulay because syempre, ayaw naman natin magsayang ng oras, magsayang ng pagkakataon, magsayang ng panahon. Kaya naiintindihan kita kung parang ayaw mong mag-decide agad-agad. And I'm hearing, take your time. Hindi naman to, I'm hearing wala namang deadline o wala namang nagmamadali sa'yo. Pero kung merong mga tao nang uurat sa'yo at minamadali ka, talk to them and tell them na okay, hindi mo na ako magde-decide. I need to think this through. I need to dwell on this more and more day by day, no, para lumawak ang isip mo at mahanap mo yung tamang solusyon. Nakita ko rin na sabi dito, mag-research ka daw, Libra. Kung may mga bagay kang hindi naiintindihan tungkol sa mga desisyon, aralin mong mabuti para magkaroon ka ng sound decision. Okay? Basta hawak mo yung katotohanan, you don't need to worry. Mahahanap mo yung sagot after that. Okay? In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles all about you working with other people or gaining the momentum. Parang nasa spotlight ka daw and you want to win. You want to have the best presentation, you want to be gusto mo ikaw mag-excel, ikaw yung maging chosen one. Yan nakita ko dito yan. I don't know why. Baka sa trabaho ito, gusto mo ikaw ang umangat para ikaw yung ma-promote o ikaw yung mabigyan ng incentive o maabot yung quota, baka ganyan. Kaya sabi mo, kailangan ako yung manalo, ako yung maging stand out for me to get the benefits na matagal ko nang gusto. So ngayon, pinapaalalahanan ka ng yung spirit guides to be diplomatic ha. Pwede mo namang ipaglaban yung gusto mo, pwede mo namang i-assert yung mga bagay na sa tingin mo ay tama in a very diplomatic way. Dapat fair-minded ka rin. Patas lang. At saka magkaroon ka doon ng give and take, equal give and take in order for you na pakinggan ka rin. Dapat nakikinig ka para pakinggan ka, dapat nagbibigay ka rin ng chance para bigyan ka rin ng chance. Ganyan. So, you also need to lower your expectations when it comes to other people. Narinig ko yan, Libra, na parang, okay, ito ang gusto mo mangyari, dapat bigyan mo rin sila ng space to develop o gawin ng mga bagay in their own phase, in their own time. Kasi baka mamaya ikaw gets mo na, sila hindi pa nila gets. So, parang na-frustrate ka. Kasi bakit ganyan? Hindi mo pa mag-gets, parang ganyan. So, give them more adjustments period para lahat kayo ay magkaroon ng, alam mo yun, isang team kayo, isang grupo kayo na hindi kayo pataasan ng ere, hindi kayo naglalaglagan, kayo itulong-tulong kumbaga. Ngayon, sabi rin dito, kung gusto mo talaga ng long term, kung gusto mo talaga ng pangmatagalang outcome and pangmatagalang resulta dito, sabi, magkaroon ka daw talaga ng matapang na wisdom at saka ng iyong learning opportunity. Dapat natututo ka rin sa kanila. Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw. Dapat ikaw din meron ka na-absorb from them para magamit mo in your advantage. Okay? The Three of Pentacles being clarified by
The Four of Wands. Yes, tulong-tulong na daw kayo para matapos na, para maabot na yung goal. Because Four of Wands is a card of milestone. Gusto niyo na matapos, gusto niyo na mabuo, gusto niyo na marating yung finish line, ano? Pero ngayon parang ang hirap-hirap kasi magkakaiba kayo ng gusto, magkakaiba kayo ng hinahangad, magkakaiba kayo ng gustong gawin. Kaya talaga nakita ko rito, please na magtulong-tulong na kayo para matapos yan. Kung kailangan magpakababa ng loob, kung kailangan mag-give in o mag-give way, or kung kailangan na palagpasin mo na lamang yung mga maliliit na issue, go push para matapos yung ginagawa ninyo. Okay? The team works, make the dream works. Kaya gawin na, asikasuhin na para makapag-relax. Some of you, parang kailangan daw payuhan na, huy, relax lang. Hindi kailangan magseryoso. Hindi kailangan nakakulot ang noo dyan at talaga nakasubsob kayo dyan. Learn to relax and have fun, especially po sa workmates, sa groupmates. Siguro ikaw mismo, Libra, i-encourage mo sila, uy, relax lang. Relax lang, kaya natin to. Huwag masyadong magbigay ng pressure para lahat kayo ay relax ang isip para matapos agad-agad yan. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Cups here. Ace of Cups, sinasabi niya, you need to follow your heart. Napakasimple, ano? You need to follow your heart. Kung ano yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo at ano yung mga bagay na tibok ng puso, alam mo, ito yung tamang ruta. Okay? Meron din po sa inyo, when it comes to your relationships, baka may pumasok na bagong pag-ibig, nakita ko rito na your relationships from beginner mode, magiging deeper mode na siya. Kung dati parang getting to know lang, pero ngayon parang lumalalim na, parang nagiging seryoso na, at na-enjoy nyo na yung company nyo together. Parang ganyan. For some dyan, na nakikipag-date pa lang ngayon, o merong bagong kakilala, nakita ko na the relationship will go deeper and serious this time. And parang hindi mo na kaya na wala siya, hinahanap-hanap mo na siya, parang nagiging parte na siya ng routine mo everyday, no? So lumalalim ang pag-ibig, lumalalim ang ugnayan. So congratulations po. But for some, ang tabayanan mo, sa bawat ginagawa mo daw, dapat daw ilagay mo yung love mo at passion mo. Okay? Because Ace of Cups is all about love, passion. Kung punong-puno ka ng pag-ibig, kayang-kaya mong i-share yan sa ibang tao, kayang-kaya mo silang hawaan ng positivity. Kaya dapat yan nag-ugat sa puso. Authentic love and appreciation and passion. Kapag meron yan, hindi ka bibitaw agad-agad. In the area of your Ace of Cups, i-clarify natin, you have the Nine of Wands. Dalawang beses na po lumabas ang Nine of Wands. Nine of Wands is telling you don't give up. Okay? Don't give up because something good is coming. Okay? Meron kang magandang biyaya, meron kang magandang reward sa pinaghirapan mo. Kaya payo sa'yo, huwag kang mag-give up ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi mag-turn around na, meron ka ng hustisya na darating at magiging masaya ka na. Yung dati pangarap lang, ngayon mabibigay na sa'yo. Sabi nga po, ng iyong planetary alignment and your astrology, the planet Mars is entering Libra on September 13. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, revival phase mo to, pagbangon. Ito na yung pagkakataon na mag-comeback ka na from the dead, parang ganyan. Yung mga artista na nag-revive ng career, parang ganyan. So ikaw parang nire-revive mo ulit yung buhay mo ngayon. Bumabalik na yung hustisya sa buhay mo. No? So ito yung mga increased na yung mga energy mo, ikakaroon ka ng bagong confidence, at ikakaroon ka ng bagong motivation to fight and to decide. No? So ngayon, unti-unti ka nang bumabawi sa buhay. Kaya kailangan talaga, don't give up. Isa pang try. Ganon si Nine of Wands eh. Pagod na siya, hirap na siya, ilang beses na siyang nadapa, ilang beses na siyang nawala ng gana at napagod, nasugatan. Pero sabi niya, hindi ko to bibitawan kasi gusto ko to. So ngayon, once na hindi ka bumitaw, doon lalabas yung energy and love and passion at makukuha mo yung mga bagay na deserve mo makuha out of this. Okay? So don't give up. The reward is coming. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. Hanged Man is all about you getting the bigger picture sa mga bagay dati. Dati hindi ko magets eh. Sabi mo, bakit ba nangyari sa akin yan? Bakit ba ganito nangyari sa akin? Bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Ginawa ko naman lahat, bakit nauwi sa ganito? Naging mabuti naman ako, bakit ako sinaktan? Bakit ako naloko sa huli? Bakit ako natalo? No? Marami ka sigurong questions. Pero ngayon, biglang luminaw ang isip mo. Sabi mo, ay, okay now, unti-unti ko na nagigets. There's something in your life this week, Libra, that will enlighten your mind, parang light bulb moment sa buhay mo na parang, gets ko na. Kung bakit pinaranas sa akin ni God to, bakit doon ako dumaan, bakit yun ang naranasan ko, because it will lead you to a brand new beginning kung saan alam mo, bawat step mo, aalagaan mo. Halimbawa, na naghahanap ka ng trabaho for a very long time sa gantong kumpanya.
Like pabalik-balik ka na doon, nasaktan ka na, napagod ka na, biglang boom, naisip mo, okay, now I understand kung ano yung dapat kong gawin. So, nagkakaroon ka ng tamang plano, tamang hakbang. Naiisip mo, napupulido mo yung hakbang mo. Kaya pala ako pabalik-balik doon. Kaya palagi ako nagkakamali because. So, napipinpoint mo yung dahilan. So, pag lumiliwanag na yung isip mo, alam mo na yung right way, right action, para yung consequence mo, maganda ang outcome, at maisip mo yung tamang decision moving forward. Kaya talaga nakita ko dito, may tiwala ako sa iyo eh. Yung wisdom mo sa presensya ni Jupiter this time, sa sign ni Gemini, sa buhay mo, sa planetary alignment mo, magkakaroon ka talaga ng malawak na pag-iisip. Yung wisdom mo gumagana. Lahat ng pinagdaanan mo, ina-apply mo this time para lumiwanag ang yung dapat gawin. Meron ka talagang learning curve. Lahat ng natutunan mo, lahat ng dinanas mo, ina-apply mo ngayon. At lahat ng step mo, tama. Okay? The Hangman is being clarified by the Page of Cups. Page of Cups all about you manifesting things. Parang ramdam, lumabas din sa King of Wands. Kunin natin. Si Hangman here, parang parandalian kang huminto para isipin ang tamang gagawin. Sabi mo, I need to think this through. Kailangan ko maging creative. Kailangan ko maging passionate. Kailangan kong hanapin yung tamang landas o tamang paraan moving forward. Parang ayaw mo magbadali, pero handa kang ibigay ang lahat. Ganyan. Nakita ko yun na parang you want to push this with passion, with love, with care, no? Gusto mong ilaban eh. Pero maraming mga tao sa paligid mo ang talaga namang nanginega sa'yo o pinapanghinaan ka na loob sa sinasabi nila. Kaya ngayon, nagiging creative ka, naghahanap ka ng innovative ways o mga makabagong paraan para sure ball this time makuha ko ito, no? Nakita ko talaga rito nagiging maparaan ka para makuha lang ito. Nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, ang daming humaharang, ramdam ko yan. Sabi mo, bakit ganyan? Gusto ko lang naman to, gusto ko lang naman yan, bakit ang hirap-hirap? Ang simple-simple lang naman ang gusto kong gawin, pero bakit ang hirap kunin? So ngayon, nakita ko, yes, makakahanap ka ng tamang diskarte para mamayani at makuha yung good outcome sa trabaho mo o sa goal mo this time. So congratulations. In the area of your near future, eto ka, meron daw offer na darating sa'yo. Okay? Offer of a new job or a new opportunity, a new milestone in your life, especially here, you have the Ace of Cups, talaga may papasok na offer, kaya make sure gawin mo ang tama para hindi ka masaktan o hindi ka mauwi sa wala. So, nasa sa'yo din daw ang bola this time to really be assertive. Ilaban mo yung plano mo, ilaban mo yung gusto mo, to the point na huwag ka maging kampante at huwag mo daw i-take for granted yung mga dumarating. Okay? Because hindi sa lahat ng oras may dumarating na alok o may dumarating na offer from someone, hindi ba? Maaring nakaupo ka lang dyan sa park, biglang may nakita ka, uy, opening pala doon. Pumunta tayo. Yun yan, universe yan. Universe na nag-o-offer sa'yo ng bagong pagkakakitaan o bagong opportunity. Ikaw ang kailangan sumugal. Ikaw ang kailangan pumunta. Pero kung ikaw, takot na takot ka sa offer, sabi mo, ay, hindi ako pwede dyan, hindi ako magaling, wag na lang, nakakahiya. Baka ma-reject lang ako kasi hindi naman ako nakatapos ng college. Baka supalpalin lang ako dyan, wag na lang. Pero kung lagi mo daw bibigyan ng sarili mo ng negativity, lahi kang masasaktan, lahi kang mauuwing luhaan. Kaya ngayon, tapangan mo ang sarili mo. Lahi kang lalaban, lahi kang susubok. Huwag mo munang i-reject ang sarili mo. Always give it time. Sabi mo, why not? Try natin. Why not subukan natin, baka maganda yan. So, always open your eyes, use your wisdom para pumasok yung mga oportunidad. Okay? Knight of Cups, being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, long term to. Pangmatagalan, lifelong dream, lifelong na money o abundance sa buhay mo. Nakita ko talaga may darating sa iyong pagkakataon from call, text, or chat, or email, or meron sa'yo tatawag na kaibigan na, huy, meron tayong gagawin ngayon, pwede ka ba? So, bigyan mo lang ang chance. Malay mo, yun na yung mga bagay na pwede mo pagkakitaan ng pangmatagalan. Nakita ko rin dito na parang may offer for the family to migrate or to move. May offer for the family for a certain business or a certain sideline na sabi mo, sige ma, try natin mag-barbecue sa labas, try natin magtinda ng ihaw-ihaw, or meron kayong simple na gagawin eh. Para may offer talaga sa inyo eh. May magbabayad ba may magbabayad ng utang, or may magpapa-loan sa inyo, mag-offer ng services. Sabi mo, sige, kailangan i-loan na natin to para meron tayong panimula na pondo sa pangmatagalan natin. So nakita ko yan. I'm seeing you getting a very, very big step para ma-actionan yung long-term na stability ng family niyo. Okay, napakaganda for you.
Okay? In the area for challenge, unang-una, you have what do you need to release. Paulit-ulit to lumalabas in every cycle, in every reading, in every sign. Lagi po lumalabas sa area for challenge is what do you need to release. So, marami po sa inyo ang talagang merong mga kailangang pakawalan kaya sobrang sakit na. Okay? Sobrang hirap na. Painful na. I don't know why, hindi ko po maintindihan sa inyo na para bagang masakit na pero hindi mo pa kayang bitawan. Oh, naapektuhan ka siguro, Libra. Meron sa inyo halimbawa relasyon man yan o trabaho o pangarap na alam mong hirap ka na, yung mental health mo, yung physical health mo nag-suffer na, pero hindi mo pa rin binibitawan. Pero alam mo sa isip mo na dapat nang tigilan ito. So, ask yourself today, Libra, ano ba yung mga dapat kong bitawan sa buhay ko na nagpapahirap sa akin at nagdudulot ng pain? Ito rin yung humaharang sa'yo para makita mo yung mga gandang outcome o magagandang bagay. Okay, so kapag ito nirelease mo, nakita ko na bubukas na sa mata mo yung mga pintuan na all along nandyan lang pala. Sa paligid mo lang. Hindi mo lang makita kasi nagpapaka-busy ka dito. Okay? Another message, you have a personal issue reaches resolution. Yes, meron ka daw pansariling mga problema o mga issue na akala mo dati hindi ko malalagpasan pero ngayon malalagpasan mo na kaya dire-diretso mo lang yan ha. Kaya magiging masaya ka na sooner or later. Especially in your challenge, alam niyo po, pag lumalabas si Three of Swords, ang ibig sabihin nito, naghihilom ka na. O sinasabihan ka na ng yung spirit guides to, huy, move on na tayo, hilom na tayo, forget na natin yan. Forget mo na ang problema, sabi nga sa kanta. So ngayon, bigyan mo daw ang chance ang sarili mo na mag-move on. Hindi naman kita sinasabihan na magpatawad ka na o kalimutan mo na lang basta-basta. Ang sinasabi ko lang, learn to move your life, move forward with the pain. Hindi naman pwedeng habang nasasaktan ka dyan, nakaupo ka lang at hinahayaan mo lang umandar ang oras at paglipasan ka ng panahon. Hindi naman pwedeng ganun. Life will move. The sun, the earth will move around the sun kahit na nasasaktan ka dyan. So, dapat ganun ka din. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang buhay kahit masakit, kahit na dinadamdam mo pa yung pain, kahit na parang feeling mo hindi mo pa kaya. Paunti-unti, tilitin mong bumangon para may realize mo yan sooner or later. Ay, okay na pala ako. Ay, kaya ko na pala. Minsan nga napapakwento ka na sa kaibigan mo tungkol sa problema, tungkol sa nangyari. Na-share mo na parang hindi na katulad dati. Before, ayaw mong pag-usapan, ayaw mong makante. Kahit na mabuksan lang yung topic, naiinis ka na. Pero ngayon, ready ka ng pag-usapan, nabubuksan mo na. So, yun ang mga indication na nakapag-move forward ka na. Kasi napag-uusapan yun freely ka nang okay ka na mabuksan yung topic, kumbaga. Pero ngayon, narinig ko dahil nasa area of challenge ito, sabi ng spirits mo, baka makaapekto sa buhay mo now yung mga problema mo dati. Yung mga tapos na, yung mga heartaches mo before, baka makahumalo siya, maka-influence ba? Halimbawa, bigyan kita example. Lagi ko itong ginagamit na example kasi applicable siya. Halimbawa, sa dati mong trabaho, nag-represent ka ng project, tapos pinahiya ka ng boss mo, binato pa sa'yo yung project mo, yung papers mo, napahiya ka sa harapan ng maraming tao. Kaya ngayon, sa present life mo, sa bagong trabaho mo, mag-represent ka dapat, pero ayaw na ayaw mo mag-present, ayaw na ayaw mong mag-pitch ng idea o mag-suggest kasi feeling mo baka pagalitan ka ng bagong boss mo, ipahiya ka ulit. So, baka makahalo yung past heartbreak mo sa buhay mo ngayon. Parang ganun yung example. Ganun din sa love life. Kung meron kang bagong love life ngayon, iniisip mo baka mag-cheat siya, baka manloko siya. Kasi yung past love life mo, niloko ka, nag-cheat sa'yo. Lagi mo tinitignan yung cellphone kung baka may tumatawag o nag-text na third party. Kasi dati ganun So, dapat baguhin mo yung Libra. Huwag mo laging isipin na yung past mo ay humahalo sa present at mangyayari ulit. Huwag mong isipin yun. Huwag mong bigyan ng burden o pressure yung bagong tao sa buhay mo na baka gumaya siya sa dati kasi unfair sa kanya yun. So ngayon, sabi talaga ng spirits mo, be fair, okay? Maging fair-minded ka. Huwag mong isipin lagi na yung past ay mangyayari sa ngayon, okay? The Three of Swords is being clarified by you have the Six of Swords. Yes, move on na tayo. Move on na. Yan ang sinasabi lagi ng Six of Swords Moving forward to calmer waters, nasa transition ka na, no? Umaabante ka na, sumusulong ka na. Kaya ngayon kahit masakit, kahit mapanakit, kailangan mo sabihin sa sarili mo, okay Libra, move on na tayo ha. Kahit nandyan siya sa paligid, kahit na nakikita mo yung mga tao o mga sitwasyon na naging dahilan ng heartbreak mo, move on tayo, taas ang noo, with confidence, with love to self, no? Ito talaga yung time of revival. Pagbuhay mo sa sarili mo na out ka na sa pain, out ka na sa bigat, bigyan mo na sarili mo ng hustisya. Okay? Sa'yo magsisimula yan.
In the area of your fortune, una-una, you have opening to your spiritual source, finding sanctuary. Hanapin mo daw this time yung magpapaligaya sa'yo. Kung saan mo yung feeling at home ka, kung saan feeling mo safe ka at maligaya ka. Halimbawa sa friends, sa family members, kay lola, kay ninang, no? Kung saan yung parang feeling mo welcome ka doon, no judgment, hindi ka papabayaan, ligtas ka doon ka lagi pumunta para makapag-recharge ka at ang tawag dito, para mabigyan mo ng grounding yung sarili mo na kada araw lalaban ako. Kasi ramdam mo yung lugar o yung mga tao na masasandalan mo anytime. Another message you have, begin now. Take your first step. Kumilos ka na daw. Paalala sa'yo ng yung spirit guides. Ito na yung pagkakataon na kumilos na, simulan na. Kung medyo malaki yung proyektong yan, at least ngayon nagplano ka na. Yun ang punto ng begin now eh. Kahit plano man lang, simulan mo na para meron ka ng ginagawa. Paunti-unti. Especially po in the area of your fortune, you have the 9 of Wands. Si 9 of Wands, hindi susuko, hindi aatras, hindi bibitaw. Okay? Nakita ko rito dahil hindi mo ginawa yon, ayan, boom, lumabas. Nagkaroon ng magandang outcome. 9 na to, ibig sabihin, malapit ka na sa dulo. Kung ano man daw po yung pinaghihirapan mo, kung ano man po yung ginagawa mo ngayon, huwag ka mag-alala, malapit nang matapos ang paghihirap mo dyan. At ikaw naman ngayon ang kukubra. Hustisya naman ang babalik sa'yo. Ikaw naman ngayon ang liligaya. So ngayon, kung ano man yung pinagsumikapan mo, tuloy-tuloy mo lang. It will give you the good outcome. Okay? The 9 of Wands is being clarified by the Lover's card. Wow! Tungkol to sa mga bagay na pinapanindigan mo, sa mga bagay na pinili mo. Pwede ring love life ito, tao, or career, or project, or endeavor sa buhay mo. Anything na sabi mo, akin to, papanindigan ko to, pipiliin ko to, gagawin ko to in my life. No? So ngayon, wag mo daw sukuan. Kasi nakita ko meron daw good outcome dyan. Okay? Meron din sa inyo sawang-sawa na sa isang bagay, pero this week, marirealize mo, hindi, mahalaga sa akin to. Importante sa akin to, lalabanan ko to. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ngayong September 13, papasok po si Mars in Libra. Kaya magkakaroon ka ng increase na energy. Kahit pagod na, bigla-bigla, magkakaroon ka ng lakas sa loob, confidence, and motivation na ilaban yung mga pinipili mo at mga desisyon mo. So ngayon, huwag ka mag-alala kung napapagod ka na. Darating din ang mga araw in the coming days na bigla kang lalakas ng loob mo, bigla kang titibay. Okay? Napakaganda for you. In the area for divine messages, bigyan kita na muna 3 cards. Unang-una, you have support. Seek support. You don't have to bear everything alone. Kung nabibigatan at nahihirapan na, kailangan mo doon tulong ng ibang tao. Your family, your friends, your loved ones, no? Nandiyan yung mga support group mo. Sabi ko nga sa inyo dito, in your sanctuary eh. Kung saan yung feeling mo at home ka, protektado ka, ginagabayan ka, sinusuportahan ka, doon ka lagi pumunta. Because doon lalakas ang loob mo na lumaban pa ulit. Another message, you have grace. Grace is the universe blessing. Open your heart to receive it. Yes, bigyan mo daw lagi ng isip mo at sarili mo ng grasya na ang ganda-ganda ng buhay, darating sa akin yung mga gandang bagay, hindi ako kailangan maging negatibo, hindi ako kailangan matakot, hindi ko kailangan pagudahan ng Diyos. Ginagawa ko lang yung makakaya ko at alam ko ipagkakaloob niya sa akin yung deserve ko from the things that I worked hard for. Okay? So, believe in God. Believe in the grace and the blessing of God. Darating yan sa'yo. Another message of strength, tapangan mo daw. Your inner strength is boundless. Unleash it. Yes, huwag kang papatalo sa takot, huwag kang papatalo sa pagkabagsak mo before or sa heartbreak mo. Mas lalo't higit na laksan mo ang loob mo with the 9 of Wands. Kahit, tinan mo siya, sugatan sila eh. Sugatan siya, puro benda na ang katawan niya, pero hindi, nakabangon pa rin siya at lalaban pa rin siya. Ganon din ikaw. Show your inner strength. Show your inner power na hanggang dulo ilalaban mo to at magwawagi ka, okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una-una, Unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. So kung may mga bagay kang gustong baguhin sa buhay mo, kailangan mo talaga ngayon ng lakas ng loob. Alam mo ramdam mo na parang, kailangan kong baguhin to. Meron ako napapansin dyan. Kailangan ko lang palitan yan. So ikaw, kailangan pakinggan mo yung intuition mo. Alam mo kapag may mali, alam mo pag may kailangan tanggalin. Okay? Another message, you have skull. Hidden secrets can harm you. Yung mga sekreto mo daw, dapat itago mo yan. Especially here with the 9 of Wands. Okay, maglagay ka doon ng barikada against other people na maaring mag-invade ng privacy mo o kaya umapak sa iyong karapatan. Make sure na may mga sekreto ka na sa'yo lang. Huwag mo na i-share sa iba, okay?
Another message, dalawa, kunin natin, scissors. Disappointment in some affair. Yes, may heartbreak ka from something. Ngayon, ibangon mo yan at magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo na mag-move forward ka, okay? Hayaan mo na lang, huwag mo na i-big deal. Another message, you have marriage. Kailangan daw pagtuunan ng pansin ang mga union. Union sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon, no? Maging matatag daw dapat yan, okay? Another message, you have shark. Take care or there will be a loss of material wealth. Yes, talagang bakod when it comes to your belongings, when it comes to your privacy. Nakita ko, maglagay ka doon ng CCTV. Make sure na hindi lahat ng tao nakakapasok sa bahay mo. Hindi porket kaibigan mo yan, hindi porket kakilala mo yan, ay papasokin mo na lang basta-basta. Nandiyan naman ang garden, ang gate, hanggang doon lang sila. Yung mga closest lang at pinagkakatiwalaan mo lang, dapat papasokin sa bahay mo. Bakit? Because some people may carry negative energy. At wag mo hayaang pumasok yun sa bahay mo. Okay? Another message you have, seahorse, family matters. Yes, tungkol sa pamilya, protect the family. Kung may issue sa pamilya, pag-usapan na, harapin na. Kung meron ka napapansin sa mga anak mo na parang may something dito, tanongin mo na. Make sure na inaagapan agad-agad para matapos agad-agad. Okay? Another message of candle, you will be shown the way. Yes, kung medyo malabo ngayon, kumakayod ka, nahihirapan ka, sabi mo, nasa ng hustisya ko, bakit hindi ko makuha yung para sa akin, ginagalingan ko naman. Huwag ka mag-alala, dadalhin ka na ni God sa tamang direksyon. May kita mo na yung mga rason na parang, now gets ko na. Now maliwanag na sa akin ko, bakit ganito, bakit ganyan. Nagiging payapa na ang puso mo kasi unti-unti mo nang naiintindihan. Okay? Ang outcome mo, Libra, ito yon. Ano kaya to? 1, 2, 3, you have, wow, judgment card. Yes, kakasabi lang natin, kakausap lang natin, ngayon naiintindihan mo na, lumilinaw na sa isip mo kung ano yung pangit, kung ano yung mali, kung ano yung dapat puntahan. Sabi mo, God, gising na po ako. Napapakinggan po kita. Narinig ko po yung sinasabi nyo sa spirit guide ko na gawin ko to, na pinapagliban mo before. Meron ka na nakikita sa trabaho, sabi mo, parang may mali dyan na. Ngayon, unti-unti mo na binibigyan ng lakas ang puso mo na aksyonan yung mga bagay na nare-realize mo. Halimbawa, sa pangarap mo, ay mali pala tong gantong step. Ngayon, itatama mo na siya. Sabi mo, ito pala dapat na ruta ko. So, itong ginagawa mo. Ganon din sa relasyon. Baka mamaya na-realize mo, ayaw pala niya na binubungangaan siya. Ngayon, pag galit ako, hindi na muna ako iimik para hindi lumaki ang gulo. So, mga ganyan. So, meron kang mga realization at meron kang mga nauunawaan na. At ngayon, meron ka na rebirth. Sabi mo, God, gets ko na po, alam ko na po yung gagawin ko. Kung meron ka mga problema ngayon, sabi mo, God, kayo na pong bahala. Sinusurrender ko na po sa inyo. Ganon din po ang judgment card. Kayo na po humawak ng manibela ko. Gagawin ko lang po yung makakaya ko, pero iaasa ko na po sa inyo ang lahat. May mga ganyan sa inyo siguro, nag-wish this time na, God, kayo na pong bahala, hindi ko na po kaya. Ito lang nyo po ito para sa akin. Kayo na po mag-maneuver ng manibela ko. No? Nakita ko yan. At very, very closer ka ngayon sa yung spiritual power. Archangel Gabriel is here, protecting nyo and guiding nyo. Pasalamatan natin siya. Kung ano man po ang religion nyo, pasalamatan nyo po ang inyong spiritual guide, ang inyong religious figure, kasi inaalagaan kanya ngayon at ginigising kanya Nakita ko talaga this week, meron ka marirealize. Especially after eclipse, after lunar eclipse on September 7, and before solar eclipse in Virgo on September 21. Meron ka marirealize. At kung ano yung marirealize mo niyan, kailangan aksyonan mo, okay? Para maitama mo siya. Judgment card is being clarified by the Ace of Cups. Yes, follow your heart. Dalawang beses lumabas ang Ace. May darating sa buhay mo na may realize mo, ito pala yung para sa akin. Ito pala yung katotohanan. Ito pala yung sagot sa lahat ng confusion ko. Ito pala yung kalinawan sa lahat ng mga bagay before na hindi ko maintindihan. Kaya tanggapin mo tong bagong blessing na papasok. Ito yung magpaparealize sa'yo na kaya ko pa pala. Either magpapalawak to ng mundo mo o magpaparealize sa'yo na mga illusion dati. Ngayon, babalik ka na sa realidad. I-accept mo na yung magandang outcome na dulot ng pagkagising na ito. Kaya importante sa'yo, Libra, na kung ano yung makita mo, kung ano yung ma-realize mo, actionan agad. Because yun yung magdudulot sa'yo ng tamang-tamang mga bagay, new blessing na deserve mo makuha this time. Basta maitama mo yung ma-realize mo, papasok na agad-agad yung magandang bagay. Okay? So Libra, congratulations po. This is your September 8 to 14. Tandaan, ito ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin Libra ang magdidikta ng iyong kapalaran today. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Sundin mo ang nasa isip mong tama. At sundin mo ang iyong puso. Okay? So, sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.